Anak, mabuti pa itawagan mo na muna si James. Baka nag-aalala na iyon. Utos naman ng kanyang inay. Ito kasing itay mo, mas kinakabahan pa kaysa sa'yo. Uy, umayos ka nga dyan, Rolly. Aba, baka hindi matuloy ang kasal ng anak mo dahil sa'yo. Wika naman ng kanyang inay sa itay niya. Nay, huwag niyo na pong pagalitan si itay. Hindi rin naman po niya kagustuhan iyan. Wika niya pero hindi maiwasang maluha-luha na kasi naman ilang minuto na lang ay magsisimula na ang kanilang kasal. Tapos babiyahe pa sila papuntang bayan. Nak, huwag ka nang umiyak dyan. Masasayang yung makeup mo. Sige ka. Gusto mo bang humarap kay James nang kalat-kalat ang makeup? Wika nito sa kanya. Maingat naman niyang pinunasan iyon at pagko ay nagpaalam na dito para magtungo sa kanyang kwarto. Naiwan kasi niya ang kanyang phone dahil sa pagkataranta nila kanina sa kanyang itay. Mabuti na lamang tapos na siyang ayusan ng beautician na inupahan ng kanyang inay. Ito kasi ang lahat ng nag-aasikaso ng mga kailangan niya. Gusto daw nitong gampanan ng pagiging ina nito sa araw ng kanyang kasal. Umaga pa lang ng dasperas ng kasal, naihanda na ang plaza sa gaganaping kasal. May mga dekorasyon na hindi tipikal na nakikita sa simpleng kasalan ng mga taga-probinsya. Ang grande ang pagkakaayos ng plaza. Hindi na ito nagmukhang plaza dahil iba't ibang uri ng mga fresh flowers na nakadesenyo sa bawat sulok noon ang nagpapaganda dito. Pero karamihan na kulay ay blue dahil yun ang motif ng kasal. Ang itaas naman ay nadadekorasyonan ng hanging wisteria flowers na kulay blue na nilagyan din ng ilang iba't ibang kulay at may mga roses din na iba't iba. Siyempre ang mga lamesa na maayos na nakalagay sa mga pwesto nito ay nadedesenyuhan din ng mga bulaklak na kulay blue at siyempre ang mga tablecloths ay pawang nasunod ang kulay sa motif at maging sa mga upuan ay ganoon din. Sa entrance naman ng plaza tila ginawa yung entrance ng prinsesa. Meron doong arko na dinisenyuhan ng iba't ibang bulaklak. Ang lahat ay namanghas sa pagkakaayos ng plaza. Marami ang nagsasabing tila isang paraiso daw iyon. Marami din ang mga taga-barangay nila ang naiilang at tila ayaw nang pumasok sa reception area kasi parang feeling daw ng mga ito ay hindi sila nababagay doon. Ngunit si James at ang kanyang future father-in-law na si Don Enrile ang nakipag-usap sa mga tao. Sinabi nila na para sa lahat ang kasal. Lahat ay pwedeng dumalo. Matanda man, bata o basta kahit na sino, kahit pa hindi iyan nakasuot ng magarang damit o kahit madumi pa iyan. Nagpaliwanag naman sa mga ito si James na kaya daw nito ginawang espesyal ang kanilang kasal dahil iyon sa pagmamahal nito sa kanya. Sabi pa nito, espesyal siya kaya espesyal din ang preparasyon ng kasal nila. Naluha pa nga siya na makita iyon kasi busy din sila sa kanilang bahay kaya hindi siya nagkaroon ng time na tumulong sa pag-aayos sa plaza. Ang salo-salo para sa desperas ay sa kanilang bahay na lamang ginanap. Malawak naman ang harapan ng bahay ng kanyang Kuya Joel kaya naglagay ulit doon ng ilang panandaliang apat na mahabang lamesa at doon kumain ang lahat. Unang gabi pa lang bumaha na ng handaan sa kanilang kasal. Hindi na niya alam kung ilang baboy ang kinatay para lamang sa gabing iyon. May mga putahe din ng baka pero hindi rin niya alam kung ilan ang kinatay. May mga putahe ng manok at syempre mga seafoods. At syempre hindi mawawala ang masarap na dinuguan ni Mang Kanor, ang malinamnam na igado ni Mang Ronnie at syempre ang masarap na humba ni Manong Betong. Hindi rin nagpahuli ang tagatagod na si Mang Anding. Natikman din nila ang kalderetang baka nito. Naging sobrang saya ng gabing iyon. Wala na talaga siyang mahihiling pa pero matapos ang sandaling pagsayaw nila ni James, nag-aya nang umuwi ang papa nito. Hindi daw tamang sa bahay sila ng babae manggagaling lalo pa at sa kanila ang lalaki. Sila daw dapat ang mauuna sa simbahan at kung tutuusin nga daw sana, bawal silang magkita sa gabing iyon bago ang kasal. Pero dahil kasiyahan sa desperas ng gabi ay binaliwala na nila iyon. Ayaw nga sanang pumayag ni James pero itinaboy na niya ito. Hello, mahal? Wika niya nang sinagot nito ang kanyang tawag. Mahal, nasa na kayo? Okay ka ba? Nag-aalala na ako ng sobra sa inyo. Bakit wala pa kayo? Ilang minuto na lang magsisimula na ang kasal natin. Nag-aalalang tanong nito. Pasensya na mahal. Si Itay kasi biglang nag-alburutan siyan. Nakailang balik na siya sa CR pero huwag ka nang mag-alala kasi pinainom na namin siya ng gamot. Please, paki-announce mo naman sa lahat na baka maliit ng konting oras ang kasal natin ha. Hindi naman pwedeng iwan ko na lamang dito si Itay. Kasal natin eh. Siyempre, hindi pwedeng wala siya. Napapaiyak na naman siya pero pinigilan niya. Sayang naman ang kanyang makeup na pinaghirapan ng beautician. Nagulat pa naman siya kanina nang matapos ito sa pagmamakeup sa kanya. Hindi siya makapaniwalang napakaganda niya sa makeup nito.
Idagdag pa ang suot niyang wedding gown na elegante at talaga namang bumagay sa kanya. Maiksi pa ang kanyang buhok kaya naman pinasuot siya ng wig na kulay ash brown. Dati na iyong nakaayos para sa hairstyle na pang-wedding. Pinatungan na lamang iyon ng flower crown na may iba't ibang kulay na bumagay naman sa kanyang wedding gown. Medyo labas nga lang ng konti ang bahagi ng kanyang dibdib pero kaya naman niyang dalhin. Okay, don't worry mahal. Ako na bahala magpaliwanag sa kanila ha. Huwag kang iiyak dyan. Bahala ka. Ako na susundo dyan sa'yo kapag nalaman ko umiyak ka. Basta mag-promise ka na darating ka ha. Huwag mo kong tatakbuhan. Pabirong sabi nito sa kabilang linya. Sira, at bakit mo naman naisip na tatakbuhan kita, Aber? Natatawang tanong niya dito. Biro lang po, mahal. Sige na po. Sasabihin ko na sa mga bisita natin ha. Baka kasi kung ano-ano nang iniisip nila. Basta kapag okay na si Itay, magtungo na kayo dito ha. Wika nito. Oo naman, mahal. Alam mo naman kung gaano ako ka-excited sa kasal natin. Sige na po, bye na. I love you. Wika niya. Mas mahal kita, Rihanna. Sobrang mahal na mahal kita. Masayang wika nito. Sus, nambola pa. Sige na po, bye na. Paalam niya dito. Siya na mismong pumatay ng phone at nagtungo na rin siya sa terrace kung nasaan ang kanyang itay at inay. Sigurado ka bang okay ka na, Itay? Narinig niyang tanong ng kanyang kuya Joel. Oo, hindi na kumukulo ang tiyan ko. Saka hindi tayo pwedeng manatili dito ng matagal. Kasal na Rihanna ngayon. Baka ako pa umasisi kung hindi matuloy ang kasal nila. Wika nito. Itay, okay lang po kahit maghintay pa tayo ng ilang sandali. Nakausap ko na po si James. Siya na daw po ang bahala sa mga bisita. Basta magpagaling ka daw po at kapag okay na ang pakiramdam mo, saka na lang daw po tayo bumiyahe. Nakangiting wika niya sa kanyang itay. Halata kasi sa mukha nito ang pamumroblema dahil sa nararamdaman nito. Ganun ba anak? Sige, kahit 15 minutos pa anak. Subukan natin kung hindi naaatakan tiyan ko. Wika nito. Sige po Itay. Titingnan ko lang po muna si Namang Anding. Siya ko lamang po ang ating mga pagkain kung naluto na po ang lahat. Paalam niya dito. Halos magdamag nagluto ang kanilang mga kusinero. Awang-awa na nga siya sa mga ito. Si Aling Miling ang nagsusupervise ng lahat, lalo na sa pagpeprepara noon sa mga pagkaing dadalhin na sa reception area. Napakaraming malalaking kaldero at kawa ang kanyang nakita na puno ng iba't ibang putahe. Kung marami ang naging handa kagabi para sa salo-salo sa Desperas, mas triple ang dami noon ngayon. Hindi ka basta-basta makakapamili ng putahe dahil mukhang lahat ay masasarap. Naku Iha, bakit ka nagtungo dito? Mag-aamoy uso ka. Wika sa kanya ni Aling Miling. Hindi naman po siguro Aling Miling. Gusto ko lang pong makita ang ating mga handa kung naluto ng lahat. Wika niya. Luto ng lahat, Iha. Wala ka nang dapat nang ipag-alala pa. Ako na bahala dito. Bakit ba nandito pa kayo? Di ba dapat nasa simbahan na kayo? Takang tanong nito. Sumakot po kasi ang tiyan ni Itay. Pero uminom na po ng gamot. Kaya inaantabayan na lamang po namin ang tiyan niya kung mag-aalboruto pang muli. Wika niya dito. Mabuti naman kung ganoon. Hala, sige na, bumalik ka na sa loob dahil baka mag-amoy uso ka na. Nakangiting wika nito. Sige po Aling Miling, maiwan ko na po muna kayo. Paalam niya. Papasok pa lamang siya sa pinto ng kusina ay nakita na niya ang kanyang inay. Anak, tayo na daw, sabi ng iyong Itay. Hindi na daw nag-aalboruto ang tiyan niya. Mukhang nadala na talaga nung gamot na ininom niya. Wika ng kanyang inay. Talaga po inay? Sige po tayo na. Masayang bulalas niya at saka nagmamadali nang nagtungo sa terrace. Ilang sandali pa ay lula na sila ng kanyang bridal car kasama ang kanyang inay, Itay at ang kanyang kuya Joel. Sobrang laki ng pasasalamat niya sa Diyos dahil akala talaga niya wala siyang ina na maghahatid sa kanya sa altar dahil nga ang pagkakaalam niya ay patay na ang kanyang inay. Pero kahit na ganoon, malaki pa rin ang pasasalamat niya sa tumayong inay niya noong mga panahong kailangan niya ng kalinga ng isang ina. Halos isang oras ang naging biyahe nila patungong bayan. Late na talaga sila pero alam naman niyang naghihintay ang kanyang mahal sa kanya. Nandito na ang bride! Sigaw na isang bisita nang makita ang kanilang bridal car. Naluluha si James habang nakikita si Rihanna na naghahanda na sa paglalakad nito sa aisle. Iniabot naman sa kanya ang mic at hindi alam ng kanyang mahal na kakantahan niya ito sa araw ng kasal nila. Ilang araw din niyang pre-practice ang kantang ito pero syempre, pasekreto iyon kay Rihanna. Hindi rin ito alam na marunong siyang kumanta kaya siguradong magugulat talaga ito. Napakaganda ng kanyang mahal. Para sa kanya ito na ang pinakamagandang bride sa buong mundo. Bagay na bagay dito ang napakaganda at eleganteng wedding gown na suot nito. Bumagay din dito ang suot nitong wig na may nakapatong na koronang bulaklak sa ulo.
Grabe, ang kaba niya kanina. Akala talaga niya kung ano na ang nangyari dito pero nakahinga siya ng maluwag nang tumawag ito at sabihing may dinaramdam pala ang itay nito. Humudyat na ang wedding coordinator nila na magsisimula na ang seremonya. Pumailan lang ang tunog ng piano na ang tinutugtog ay ang kantang Beautiful in White by Shane Phelan. Nagsimula na siyang kumanta at tulad nga ng inaasahan, nagulat ang lahat maging si Rihanna, nakatabi ang itay at inay nito. Napa-o pa nga ang lahat nang marinig ang kanyang boses. Marami nagsasabi na maganda ang kanyang boses at ang sabi ng wedding coordinator nila na naging kaibigan na rin niya ay talagang bagay daw ang kantang napili niya sa boses niya. Nagsimula ng lumakad ang mga importanteng kalahok ng kanilang wedding ceremony. Pero hindi doon nakatuon ang kanyang mga mata kundi kay Rihanna lang na nooy maingat na pinupunasan ang luha. Kahit siya hindi niya napigilan ang maluha dahil sa kanta. At syempre, kahit sino namang makita mo ang pinakamamahal mong babae na finally makakaisang dibdib mo na, talagang babaha ang luha. Lalo pa at siya ang kumakanta. Daman-daman niya ang kanta dahil para iyon sa kanyang mahal. Parang hindi na nga niya nakikita ang ibang mga taong nauunang maglakad dito dahil dito na lamang nakafocus ang kanyang tingin. Nagpatuloy siya sa pagkanta kahit hilam na ng luha ang kanyang mga mata. Pinupunasan niya iyon pero parang hindi na maampat-ampat. Animo may bukal na sa kanyang mga mata. Nakita niyang tila humahagulhol na si Rihanna habang hindi inaalis ang tingin sa kanya. Patuloy lamang siya sa pagkanta kahit medyo gumagaralgal na ang kanyang boses. Gusto niyang tapusin ang kantang iyon para sa kanyang mahal. Napaka-blessed niya dahil nakilala niya si Rihanna na kahit puro kasamaan ng ugali ang pinakita niya, ay patuloy pa rin siya nitong pinapatawad. Puro pasakit at tanim ng galit ang laman ng dibdib niya noon sa mga babae. Akalain ba niyang mababago siya nito? Ngayon normal na siyang nabubuhay. Walang galit at hinanakit na nakatago sa kanyang puso. Simula pagkabata galit na siya sa kanyang ina at punong-puno ng hinanakit dito. Ngayon wala na ang mga iyon sa kanyang dibdib, pakiramdam niya lahat ay normal na sa kanya. Napakagaan na. Si Rihanna naman ay damandama ang kanta habang dahan-dahan siyang papalapit sa kanyang mahal. Hindi niya inaalis ang paningin dito habang naglalakad. Napakagwapo nito sa suot na blue tuxedo. Animoy kamukha at kasing katawan nito yung mga bida sa mga Turkey series. Matikas ang tindig at matipuno ito. Hindi niya inaasahang ito pala mismo ang kakanta ng kantang napili niya para sa kanilang kasal. Mas lalo siyang naging emosyonal nang mahigpit na hawakan ng kamay niya ng kanyang ina at hinawakan din ng kanyang itay ang kamay niyang nakakapit sa braso nito. Isang himala ang pangyayaring ito sa kanya. Noon pinapangarap lamang niya ito, kahit alam niyang imposible na pero ngayon heto. Natupad ang kanyang pangarap na kumpleto ang kanyang mga magulang na maghahatid sa kanya sa altar. Panay ang punas niya sa kanyang luha pero maingat lamang dahil baka magmukha siyang panda sa araw ng kanyang kasal kapag kumalat ang kanyang eyeliner. Mabuti na lamang hindi basta-basta makeup lang ang ginamit ng beautician sa kanya. Kung normal na makeup siguro iyon, siguradong kumalat na iyon sa mukha niya hanggang sa tuluyan na siyang nakalapit kay James. Nahilam na rin ang luha. Iniabot ng kanyang itay ang kanyang kamay dito at pinagsalikop iyon. Nagmano naman ito sa kanyang itay at inay. Ingatan mong anak ko, James. Alam mo naman kung gaano ko kamahal iyan. Garalgal ang boses ng kanyang itay at lalo naman siyang naiyak na makitang tuluyan ng lumuha ang kanyang itay. Mga anak, lagi niyong tatandaan na mahal ko kayo. Nandito lang ako palagi andang gumabay sa inyo. Titiyakin ko magpapakainan ako sa inyong dalawa mga anak. Ingatan niyo ang isa't isa ha. Naiiyak ding wika ng kanyang inay saka parehas silang niyakap ng mahigpit. Inalalayan naman siya ni James papunta sa may altar at muli siya nitong inalalayan sa pag-upo hanggang sa nagsimula ng magsalita ang pari. Halos wala siyang maunawaan dahil sa matinding kaba at saya. Nakatingin na lamang siya kay James at ganoon din ito sa kanya. Maya-maya napalingon siya sa mga bisita. Sumasanyis ang mga ito. Pinapatayo na pala sila ng pare, ngunit hindi pa niya alam. Naku, mukhang may sariling mundo ang ating groom at bride ah. Hindi na ako naririnig samantalang nakamike pa ako. Natatawang wika ng pare na sinundan naman ng kanilang mga saksi sa kasal. Napakamot naman si James sa ulo at siya naman ninahihiyang ngumiti sa pare.
James, do you take Rihanna as your lovely wife? To have and to hold? For better or for worse? For richer or for poorer? In... Tanong ng pare kay James na hindi na natapos dahil agad nang sumagot si James. Yes, yes, I do, Father. Malakas na sagot agad nito saka pinisil ng bahagi ang palad niya at hinalikan ang kanyang palad. Huwag masyadong atat-iho. Patapusin mo muna ang tanong ko. Hindi tayo nagmamarathon dito para makapag-unahan ka. Saway dito ng pari. Ho? Hindi pa po ba pala tapos yun, Father? Tila nagulat na tanong ni James. Mahal, makinig ka kasi. Pasaway ka. Natatawang wika niya dito. Sorry po, Father. Ang totoo po kasi niyan eh. Kinakabahan po ako kaya natataranta ako ng konti. Hingim pa umanhin dito ni James. Natawa naman ang butihing pare at mga nakikinig. Naku, iho. Kay laki ng katawan mo, nervyoso ko naman pala. Makinig ka ha, uulitin ko ang tanong. Wika ng pare na pinipigilan na ang matawa. Ang mga saksi naman sa kanila ay natatawa din sa kalokohan ni James. James, do you take Rihanna as your lawful wife? To have and to hold, for better or for worse, for richer or for poor, in sickness and in health, to love and to cherish, until death do you part? Tanong muli ng pari. Yes po, 100% yes. Kwelang sagot ni James na mabilis siyang ginawaran ng halik sa noo. Hiyang-hiya tuloy siya nang magkantsawan ang mga taong nasa simbahan. Nakangiting napailing na lamang ang pari sa kanyang mahal. And you, Rihanna, do you take James as your lawful husband? To have and to hold, for better and for worse, for richer or for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, until death do you part? Tanong naman sa kanya nito. OMG, yes na yes po, Father. Malakas na sagot niya. Naku, mga batang ito talaga. Mukhang nagmamadali nang i-announce ko na sila ay kasal na. Natatawang wika ng pariya. Nagpatunog ng bell ang sakristan, tanda ng exchange wedding ring na ang susunod na seremonya. Lumapit sa kanila ang ring bearer na isa sa anak ng kanyang Kuya Joel. Kinuha ni James ang singsing niya at tinawakan ng kanyang kamay. Pumailan lang naman ang awiting Can't Help Falling in Love by Elvis Presley. Intro pa lang ng kanta ay makikita na ang kaseryosohan sa mukha nito. Rihanna, o kahit ulit-ulit kang magbago ng pangalan, ikaw at ikaw pa rin ang mamahalin ko. Nung nagpanggap kang lalaki pero ika nga kapag talagang itinalaga ka na sa isang tao ng Panginoon. Gagawa at gagawa siya ng paraan para maging maayos ang lahat sa inyo. Kahit na alam ko noon na lalaki ka, minahal pa rin kita ng sobra-sobra mahal. Dumating pa sa puntong natanggap ko sa sarili ko na bakla ako dahil sa pagmamahal ko sa'yo. Tapos ayun, biglang naalaman ko na babae ka pala. Nagalit ako noon pero syempre natuwa din kasi babae ka nga. Akala natin okay na. Tapos may problema pa pala. Nalaman naman natin na magkapatid tayo sa ina. Puro luha at pighati na naman ang naranasan natin nung time na yun. Tapos, sorry, umiiyak na ito. Hindi niya akalaing maging napakahirap pala ng mga sandaling iyon para sa lalaki. Pinahid niya ang luha nito gamit ang kanyang palad. Lumuluha na rin siya. Ramdam kasi niya ang mga sinasabi nito. Tama lang talaga ang kanyang naging desisyon na mahalin ito. At ito ang pangarapin niyang lalaki simula nang makilala niya ito. Ramdam na ramdam niya, lalo na ngayon ay nag-uumapaw ang pag-ibig niya sa lalaki. Sorry, ang pangit ko pa namang umiyak. Wika nito pero hindi pa rin ipinagpapatuloy ang nais sabihin dahil gumagaralgal pa rin ang boses. Maging ang mga bisita nila ay tila ramdam na ramdam din ang nilalaman ng bawat salitang binibitawan nito. Ramdam ng lahat ang pagmamahal nito sa kanya. Maririnig ang mga mahihinang hikbi ng ilan. Ang iba naman ay sumisinghot ng kanilang sipon. Maya-maya ay nakabawi na ito kaya nagpatuloy na muli sa pagsasalita. Ay, nakakahiya. Ang haba na nalitahan niyo ko pero ito na nga yun. Nalaman natin na buntis ka at syempre ako ang ama. Kaya lang nalaman nga natin na magkapatid tayo. Kaya kahit sobrang sakit sa kalooban ko, kahit halos
ikamatay na ng puso ko nang lumapit tayo sa pinsan kong si Brand para pakasalan ka. Ginawa ko pa rin dahil pa rin yun sa pagmamahal ko sa'yo. Dahil nag-aalala ka kay Itay na baka magkasakit ulit siya. Alam mo yung puso ko nun parang hinihiwa na ewan. Pero kinaya ko yun para maisaayos ka lang. Kahit parang gusto ko na lang na mamatay kasi ikaw ba naman na mag-ina mo? Bigla mong ipapakiusap na alagaan ng iba na kahit imbis na ako sana nag-aalaga. Pero eto nga, ang lahat ng iyon ay pagsubok lang pala. At dahil naawa sa atin ng Diyos, eto na tayo ngayon, mahal. Hawak ko ang kamay mo. At once na isusuot ko na ang singsing na ito, magiging akin ka na talaga. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na tayo kinakasal na talaga. Madamdaming pahayag nito na kahit na lumuluha ay patuloy pa rin nagsasalita. Siya naman ay hindi rin maampat ang luha. Idagdag pa ang musikang pumapailan lang sa loob ng simbahan. Rihanna, isuot mo ang singsing na ito, tanda ng aking dapat na pagmamahal sa'yo. At ipinapangako ko na pakamamahalin kita habang buhay. Ipinapangako ko, ako ay magiging mapagmahal na asawa at responsableng ama ng anak natin at magiging mga anak pa natin. Mahal na mahal kita. Umiiyak na pahayag pa nito at isinuot na sa kanya ang singsing. Hindi niya mapigilan ang kanyang luha. Maging ang mga saksi sa kanilang kasal, lalo na ang kanyang Kuya Joel at ang kanyang Itay. Si Tatang naman ay maluha-luha lang. Ang kanilang inay ay malakas na humahagulhol. Marahil masaya ito para sa kanila ni James. Kinuha niya ang singsing ngunit maingat muna niyang pinunasan ang kanyang luha. Gusto niyang makita ang kanyang mahal habang sinasabi dito ang kanyang wagas na pag-ibig dito. James, una pa lang kitang nakita. Alam kong ikaw na ang pangarap kong lalaki. Oo, hindi ako umaasa kasi naman, sa estado pa lang sa buhay talo na ako eh. Ika nga, sabi nila, langit ka at lupa naman ako. Pero hindi ko akalaing aabot tayo dito. Nasabay tayong tatayo dito sa harap ng altar na ito. At oo, ang dami pa natin pinagdaan ng dalawa pero eto, sa awa ng Diyos, sa wakas magkakasama na rin tayo bilang mag-asawa. Kaya simula sa araw na ito pakatandaan mo na mahal kita. At sana tanggapin mo ang singsing na ito na sumisimbolo ng pagmamahal ko sa iyo ng totoo. Simula sa araw na to, kasama mo na akong tatawa, iiyak, masasaktan, at syempre sa hirap at ginawa. Mahal kita, at mas pakamamahalin pa kita sa araw-araw na tayo'y magkasama. Kahit ano mangyari, lagi lang ako nasa tabi mo. Handa kitang gabayan sa lahat ng oras. I love you, James Del Carmen. I love you so much, my husband. Madamdaming pahayag niya habang patuloy sa pagluha. Buong pusong hinawakan ni James ang kanyang palad at buong pagmamahal na hinalikan iyon. Saka sila nagyakap habang parehas na umiiyak. Maririnig sa simbahan ang mahihinang hikbi ng ilang mga bisita, maging ang mga hikbi ng mga ikinakasal. Daman-daman ng mga ito ang bawat katagang binibitawan ng mga kinakasal, lalo na kay James na animoy sinabi nito ang talambuhay nilang dalawa. Okay, let's proceed. Wika ng pare kaya umayos na sila. James and Rihanna, you have united two families and two sets of friends. I ask them now to promise that they will support your marriage with joy, love, and optimism. With the blessing of God and everyone who is present here today, it is my pleasure to pronounce you husband and wife. You may kiss your bride. Nagpalakpakan ng lahat. Si James naman ay iniangat ang kanyang belo at saka sinapo ang kanyang labi at hinalikan siya ng buong pagmamahal habang parehas silang lumuluha dahil sa lubos na kaligayahan. Finally, mag-asawa na sila. Matapos ang seremonya, may mga pinirmahan pa sila mga papeles at after noon, nagkaroon ng picture taking sa simbahan. Matapos iyon, nagtungo na sila sa reception area.
Sunod-sunod ang pagputok ng luces na paputok, tanda ng dumating na bagong kasal. May mga preparasyon pang ginawa sa kanila ang mga nakatatanda, kesyo pampaswerte daw iyon. Matapos iyon, masayang inanunsyo ng MC na walang iba kundi ang kanyang pinsan na si Robert ang oras na ng kainan. Bumahan ang pagkain at kahit napakagara ng kasalang iyo'y walang pinipiling bisita, kaya naman ang lahat ay nabusog at masaya. Kanya-kanya din ang picture ng ilang mga bisita. Namamangha dahil unang beses na may ikinasal sa kanilang lugar na ganoon karangya. Matapos ang kainan, syempre nagsimula na ang tradisyon na pantomina. Sumayaw silang mag-asawa at marami ang nagtuturok ng pera sa kanila. Kahit ang kanilang mga kabarangay ay hindi nagpahuli. Talagang todo suporta ang mga ito sa bagong kasal. May mga ninong at ninang pang talagang padamihan at pataasan ng turok. Halos mamulaklak na ng pera ang kanilang damit ni James. Lahat ay napakasaya ng mga sandaling iyon, lalo na ang mga ikinakasal syempre. Maya-may napahiyaw ang lahat. Sila naman ni James ay napalingon sa pinagkakaguluhan ng lahat. Ganoon na lamang ang pagkagulat nila. Halos lumuwa ang mga mata ni Rihanna nang ilabas sa isang malaking eco bag ang mga perang tila ginawang banig. Napanganga siya. Si James naman ay naiiling na nakangiti lamang. Ang kanilang Papa Enrile, katulong si Brent ang nagdala noon sa kanila. Tila ginawa iyong kapa. Isa sa kanya at isa kay James. Nagpalakpakan ng lahat. Ang ilan pa ay napahiyaw. Tumataginting na 2 million pesos ang halaga ng perang iyon. 1 milyon sa kanya at 1 milyon din kay James. Naiyak na siya ng tuluyan. Hindi niya alam kung papaano magpapasalamat kay Tatang na ngayon ay father-in-law na niya. Ilang sandali pa bago natapos ang kanilang pagsasayaw, nagsimula na ang bilangan ng pera. Mahigit 2.5 million ang kanilang kinita sa konting sandaling pagsasayaw nila. Hindi rin kasi nagpahuli ang iba nilang ninong at ninang, lalo na ang ninong nilang may mataas na posisyon sa lipunan. Kumpadre daw ito ng kanilang papa. Natapos ang kasalang iyon na napakasaya at masagana. Ang lahat ay nag-enjoy at tumatak sa isipan ng lahat ng nakasaksi. Sa mansyon na rin sila tumuloy ni James. Talagang iniuwi na siya nito at kinabukasan, lumupad sila patungo sa Siargao. Doon sila mag-honeymoon. Makalipas ang ilang buwan. Congrats, Mr. and Mrs. Del Carmen. Isang malusog na lalaki at isang malusog na babae ang inyong kambal. Masayang pahayag ng doktora. Napahaguluhul siya. Diyos ko, maraming salamat po. Malakas na wika niya habang umiiyak sa kabuong pagmamahal na hinalikan niya ang labi ng kanyang mahal. Mahal ko, salamat. Salamat sa pagsilang mo sa ating mga anak. I love you so much. Madamdaming pahayag niya habang mahigpit na hawak ang kamay nito at buong pagmamahal na paulit-ulit itong hinahagkan sa noo. Gusto niyang mapawi ang nararamdaman nito dahil bakas ang pagod at paghihirap sa mukha nito, pero nandoon naman ang kasiyahan, lalo na at naririnig nito ang iyak ng kanilang mga mahal na anak. I love you too. Mahinang tugon nito habang umiiyak. Nang maiayos ang kanyang mahal na asawa sa pribadong silid, nagtungo na siya doon. Si Brent naman ay lumabas muna para bumili ng maaari nilang makakain. Punong-puno ng emosyon ang kanyang puso na lumapit dito. Halatang napagod ito ng husto, pero talagang pinilit nitong ilabas ng normal ang kanilang mga anak. Kaya pala ang laki ng tiyan nito dahil 2 pala ang laman noon. Kaya pala hindi siya nito isinama noong nagpa-ultrasound ito. At isama man, pero baka kakonsyaba na nito ang doktor nito, kaya wala din itong nabanggit sa kanya. Marahan niya itong hinalikan sa noo. Mukhang nakatulog na ito dahil siguro sa pagod. Maya-maya lamang ay dumating na ang 2 nurse na karga-karga ang kanilang mga anak. Kailangan daw na padedehe na ang kanilang mga anak. Nagising naman ang kanyang mahal. Itinabi na dito ng mga nurse ang 2 sanggol. Gusto sanang kargahin ni James ang isa dito, pero natatakot siya. Lalo pa't kapapanganak lang ng mga ito. Yun nga, kahit 1-year-old na, hindi niya kayang kargahin. Kaya tumabi na lamang siya sa mga ito. Doon siya umupo sa gilid ng kama. James, ang mga baby natin. Maluhaluhang wika nito. Marahan itong hinaplos ang maliit na pisngi ng mga anak. Nang mapalapit ang kamay nito sa may labi ng isay, parang umuutot ito. Halatang gutom na. Kailangan niyo na pong padedehin ng mga baby, mommy.
Pero kambal sila kaya siguradong mahirapan kayo. Kaya suggest ko na mas mainam kung formula milk na lamang po ipadede sa kanila. Hindi lang kasi mahirapan. Baka hindi rin maging sapat ang gatas ninyo sa dalawa. Lalo pat lalaki ang inyong panganay. Wika ng doktora na nooy kapapasok lamang. Ganoon po ba, Dok? Sige po. Ayoko naman pong mahirapan pang mahal ko. Pagsang-ayon ni James. Tumalima naman ang dalawang nurse at maya-maya lang ay dala na ang isang uri ng gatas na nasa kahon, distilled water at 2 feeding bottle. Tinuruan siya ng isa kung paano magtimpla at gaano karami. Kahit kasi may instructions sa likod ng formula milk, kinakabahan pa rin siya. Maya-maya lamang ay sabay na nilang pinapadede ang kanilang mga babies. Aliw na aliw naman ang mga nurse habang pinapanood sila. Larawan iyon ng isang masaya at buong pamilya. Hinagka ng buong pagmamahal ni James si Rihanna sa noo. Saka muling nagpasalamat dito dahil sa napakagandang regalong ibinigay nito sa kanya. Kilig naman ang nurse habang nakatingin sa kanila. Maya-maya ibinalik na ulit sa nursery room ang kanilang kambal. 2 araw lamang na malagi sa ospital ang kanyang mag-iina. Normal delivery naman daw kasi kaya pwede nang sa bahay na lamang ito magpahinga. Kung siya nga masusunod, nais niyang ilang araw pa sila sa ospital, ayaw naman na daw ni Rihanna dahil ayaw nito ng amoy ng ospital. Labis ang kasiyahan ng kanyang papa at itay ni Rihanna dahil sa mga apo. Ang kanyang papa na dati hindi masyadong nagkikikilos dahil inaatake ng pananakit ng mga kasukasuhan, heto't active na active pagdating sa mga apo. Ang silid na dating inuukupan noon ng kanyang mahal nung nagpapanggap pa lamang na ito ay lalaki, ang ginawa nilang nursery room. Pero doon na rin sila natutulog sa gabi. May mga yayaman ang mga ito pero sa gabi sila ang magkatuwang sa pag-aalaga dito. Sa pagtitimpla ng gatas at pagpapalit ng diapers ng mga ito. Gusto kasi nila nakatabi ang mga ito sa pagtulog. Lalong naging makulay ang mansyon. Muling naging masaya iyon dahil sa pagdating ng kanilang mga kambal. Wala na talagang mahihiling pa sina James at Rihanna. Malaki ang pasasalamat nila sa Poong May Kapal dahil kahit napakaraming dumaang problema sa kanila, ang Poong May Kapal pa rin ang gumawa ng paraan para sa huli sila'y magkatuluyan. Iba talaga ang nagagawa ng wagas na pagmamahalan, katulad ng kwento nilang dalawa. Kung tutuusin, napaka-imposible sa kanina dahil langit at lupa ang pagitan. Ngunit dahil sa tunay na pagmamahalan, ang alalay lamang ni James noon, asawa na niya ngayon. At ang boss ni Rihanna noon, asawa na rin niya ngayon. Talagang napakahiwaga ng pag-ibig. Buhay na patunay ang kwento ng pag-ibig ni na James at Rihanna.